Ayan, quick video po tayo sa Mr. Cash. Kung isa ka sa naghahanap ng review about Mr. Cash, hindi ko masabi lahat pero yung experience ko lang. Actually po, 2 years na po ako sa Mr. Cash, no? Kaya kung nakikita po ninyo, meron akong kasalukuyang tatlong active na loan sa kanila. Tingnan natin ha. Itong isa kong loan, 5,720 yung kulang. At last na lang yang by next week ay last payment ko nun yan. Yung pangalawang loan ko naman ay 36,935. Tapos yung first payment ko niyan ay next week din. Yung pangtatlong loan ko ay meron akong 4,463 na lang, isang payment na lang yung kulang. Hindi ko pa natatapos yung tatlong loan na yan. Pero kung nakikita ninyo, meron na naman akong tingnan nyo, may nagpa-pop up, limited offer daw. Yan, limited offer. Tapos pwede ko na namang kunin yung 9,100. Matagal na kasi yan, yung last week pa yan, nakikita ko na yan. Baka magtatanong kayo, bakit ganun kalaki yung aking Mr. Cash na tawag dito, yung aking limit. Talagang malaki siya, no? Mabot ng 50 mahigit yan. And then kahit may existing na loan ako, 3 yan, pero may binibigay pa rin sa akin si Mr. Cash na nakalagay dyan, limited time offer daw, pero yung nakikita ko naman yan yung last week pa. Ang reason talaga niyan mga tao ay hindi po ako ni minsan na tawag dito na delayed doon sa pagbabayad ng aking loan. Kunwari yung loan ko ay 4, babayaran ko talaga yun ng 3. Pero may pagkakataon talaga na medyo hindi ko siya mahabol ng 3. Babayaran ko yan ng 4 ng umaga. Ganun po yun. So, kung sino man sa inyo yung nagbabalak ng mag-loan sa Mr. Cash, hindi ko talaga masabi yung talagang review, no? Ang sinabi ko lang doon sa akin account ay yung active ko na loan. Pinakita ko po sa inyo. Pero, sa susunod ko na video, kung sakali na makapag-subscribe kayo sa akin, sa next video ko next week, ay upload ko, ibibigay ko yung full review ko sa Mr. Cash. Yung disadvantage niya, yung advantage niya, at kung bakit ako dumating sa punto na malaki yung binigay sa akin ni Mr. Cash, at bakit dumating din sa punto na umabot na ako ng mahigit 2 years kay Mr. Cash. Pero hindi ko ipopromote si Mr. Cash. Hindi ko din po recommended si Mr. Cash. Pasensya na po ha. Aaminin ko, malaki na yung binigay na credit limit sa akin ni Mr. Cash, pero hindi ko po iinganyo yung mga member na mag-loan sa Mr. Cash for some reason po. Hindi ko din po recommended. Pero kung sakali na kailangan talaga, emergency talaga, wala tayong magagawa. Maglo-loan talaga tayo sa kay Mr. Cash kasi legit naman si Mr. Cash registered din siya sa SEC. So, yun lang, nawala na yung cellphone ko. Pero makinig na lang kayo sa sinasabi ko, guys. No, hindi ko siya pwedeng habaan masyado, pero makakaasa kayo kung mag-subscribe kayo. Gagawan ko talaga ng review kung bakit malaki na nga yung limit ko. Umabot ako ng 2 years, bakit hindi ko siya i-recommend? Hindi ko siya recommended. Kahit anong loan app ay hindi ko po talaga recommended. Pero kung emergency talaga and wala kang malalapitan at kung sure ka naman na magbabayad, take note lang guys kung sure ka naman magbabayad at kung alam mo yung responsibilidad mo na nanghiram ka, wala kang choice, talagang maglo-loan up ka po talaga. Ngayon, yun lang. Abangan nyo yung next video ko about sa Mr. Cash, yung full review ko talaga. Doon ko sasabihin yung lahat ng mga negative, kaya ko sinasabing
hindi ko po kayo recommended na mag-loan sa Mr. Cash at kahit saang loan app po. Pero meron ako mga recommended loan app. Babanggitin ko din yan sa next na video ko. Ito lang, nag-teaser lang po ako sa pinakita ko lang sa inyo na umabot na ako ng 3 loans. Tapos may ino-offer pa sa akin na tawag dito, may ino-offer pa sa akin na panibagong loan na naman. Tingnan natin to ha. Password ko makikita nyo na. Ayan. Kita nyo yan oh. Yan. 9,100. Pwede ko na naman kunin. Actually, nabuksan ko yan kasi may emergency po ako ngayon. Ang totoo, ayoko talagang mag-loan sa ganitong loan app. Pero may mga instances po talaga na katulad ngayon, emergency naman siya. Tapos pag may lalapitan ka, maraming kondisyon. Pamilya mo, maraming kondisyon. Makakahiram ka nga, maraming kondisyon. Kaya tinry ko na lang inopen to. Alam nyo, gusto ko na talaga makawala dito sa loan app. Kaya ko sinabi kanina na not recommended. Pero babanggitin ko nga sa sinabi ko kanina. Babanggitin ko talaga yan by next video ko. About review ko sa mga loan app. Iisa-isahin ko po silang lahat. Ngayon po, kukunin ko yan. Imagine nyo ha, kung kukunin ko yung 9,100. Click ko yung apply now. Alam niyo yung mangyayari dyan? Yan, kukunin ko yung 9,100. Click ko yung next. Tingnan mo, 45 days yon. Pag i-click mo yung 45 days, nakalagay 3 installment yan. So, every 15 days bayaran mo. Pag i-click mo yung next nyan, ito yung pinaka-shocking part guys. Imagine nyo ha, yung 9,1, yung service fee niyan, 1,183. Tingnan nyo, 1,183 yung service fee niya. Imagine madidak pa yun sa 9,1. Ang matatanggap mo lang sa 9,100 ay 7,917. Tapos, ang matanggap mo ha, 7,917. And then, ang need mong bayaran, amount due 10,984. Naka-installment po yan ng 3,000. Ito nakalagay. Naka-installment siya ng 3,660 every 15 days. Imagine nyo. Alam nyo ba magkano yung pinaka interest na pinataw nila for 45 days? 20%. Try nga natin i-total yan. Total natin ha. Tingnan natin. Parang nagchichika lang po tayo ngayon. No? Hindi ko kasi balak talaga mag-vlog. Pero naisipan ko lang po talagang mag-open. Imagine mo 9,100 ang ibabalik mo diyan. Ang natanggap, wag tayong mag-count doon sa 9,100. Doon ka mag-count sa 7,000 plus mo. Imagine mo, sa 7,000 plus mo, ang ibabalik mo 10,000. Magkano yung percent? 25%. Imagine mo, 25%, almost 30 na yon. Sa loob ng sa loob ng 45 days po yon. So, sana kung nagbabala ka na mag-loan sa Mr. Cash ngayon, naghahanap ka, kaya ka napadpad dito sa video ko, try mo pa munang maghanap ng mapagkukunan. Pero kung walang-wala na talaga, huwag kang mag-loan dito kung imagine ha, kung hindi mo planong bayaran. Kasi makulit po yung loan app. Alam ninyo, 7 days, 3 days, ang daming tawag na po ninyong matatanggap. Talagang masisira talaga yung mood po ninyo. Kaya, ang sabi ko sa inyo, kung marunong ka magbayad, kung hindi ka maiirita sa mga tawag at follow-up nila, at hindi ka maninerbiyos, pwede ka dito. At kung tanggap mo na yung interest na pinapataw talaga nila ay more than 20%. Kung tanggap mo yon, sige, mag-loan ka. Pero kung hindi mo tanggap yon, wag. Kung meron pang may iba pang paraan, doon ka na lang. Wag dito. Kasi mahirap. Lalo na kapag wala kang hinihintay na pambayad, tapos nag-loan ka dito, sinasabihan na talaga kita. Mahihirapan ka po talaga. At talagang yung mental block ka talaga. Yung tawag dito, yung mental magka-mental disorder ka po talaga.
Yun lang po muna ngayon at actually hindi po ako nanghihikayat talaga na may mag-subscribe po sa akin kasi yung mga pino-post ko naman dito sa channel ko ay about pera lang, about sa mga experience ko. At marami pa po akong plano about sa mga experience ko, sa mga savings ko. Pero kung sa palagay mo na medyo may makukuha kang idea sa akin kasi mga informative lang naman po yung inilalagay ko dito sa channel ko, salamat po kung mag-subscribe po kayo. Salamat po at wala na po akong intro. Yun lang talaga. Salamat.